Trend tayo na ba at naghahanap ng dessert na hindi lang guilt-free, kundi nag-uumapaw rin sa toppings? At kaya raw ma-heal ang iyong inner child. May ganon? Ang kinalakihan nating mainit na taho tuwing umaga, may frozen version na. Taho! Ang minahal nating taho hindi na lang daw para sa mga morning person dahil swak na rin pang himagas at pampacool. Yan ang Froho o frozen taho na paandar ng 32 anyos na si Ino. Yung frozen taho namin ay gawa talaga sa taho. Para siyang frozen yogurt na parang ice cream na siya. Self-service ang eksena dito sa kanilang stall sa Quezon City. Ibig sabihin, customer ang bahala sa paglalagay ng gustong sangkap. Titimbangin lang ito para malaman ang presyo. Parang dati gusto ko rin ako yung nag-scoop ng mismong taho. Ngayon, parang ginawa ko rin yun ngayon, pero in a different form. Parang ako na mismo yung mag-swirl. So, ganoon din gusto ko sana ipalabas sa ibang tao na sila gagawa ng sarili ng taho. Kung gusto nila mas healthier side or yung mas matamis, pwede rin. So akala nyo ang taho ay lagi lang siyang nilalako sa kalye. Ngayon, nagkaroon na ho ng innovation. Frozen na, Sir Ino. Ano mo nga kami dito? I-walkthrough mo nga kami tungkol dito sa frozen taho na ito. Paano ba to? Experience na natin. Pa-experience tayo dito. Ay, sige po. Halika dito, Opo. Sir Ino. So, kuha muna kayo ng cup, tapos maglalagay po kayo ng gano'n. Ang galing, ganun po. Ayan na. Ay, malamig nga. Ito Parang po ang yung- sarap agad kainin. Maglalagay po kayo ng ano po. Ito anong choices mo? Yes, apo. Kayo po bahala kung ano yung gusto nyo ilagay. Walang kung ano gusto mo ilagay. Apo, kung ano yung gusto nyo ilagay, kung wala kayong gusto ilagay, kung lahat gusto nyo ilagay, pwede. Malilito yung taste buds mo, kung ano talaga gusto mo. Pwede po unahin, parang normal classic taho po, pwede po makalagay ng mini sago, tapos yung carnival po. Ah, talaga? Oo, pwede rin po. Okay, ito. Apo, yan po yung mini sago. Mini sago. Apo. Yan. Ilan? Kayo po bahala. At dahil mahilig ako sa sago, lagyan din natin ng sige po. brown Brown sugar, sugar pearls. pearls. Ah, So, dito, walang kung ano gusto mo ilagay. Para colorful. Chocolate stones po, chocolate po siya sa loob. Tapos Ito, meron ito. po, golden praline. Oh. Parang nuts po siya yung lasa niya. Okay. Ilalagay ko to lahat para Sige ma-experience natin. Sige po. Tapos lagyan na lang natin ng konting crunchy. Ito. Okay na ako dito. Pwede po kayo maglagay ng mga syrups po dito. Mag-dark carnival tayo. Gaano ba karami? Kaya ikaw po bahala kung gaano po. Pero di po masyado matamis eh. Meron Strawberry po tayong and- strawberry po, tsaka mango. Okay. Doon tayo sa strawberry. Yan! Timbangin na to. So ito po ay 270 grams. Mm. Plus 20 per 50 grams po tayo. Ito magkano siya? 100 po. 100 pesos lang to? Wow, ito 100 pesos yung taho, pero kita mo naman, loaded. Tikman na natin ang frozen taho. Kung mahilig kayo sa taho, ito yung something new talaga na yung craving nyo, halimbawa yung cravings nyo sa taho, ando doon, mabibigay nito. At the same time, malalaman nyo, ano pa ba ang magiging lasa ng taho pag nilagyan ko pa ng ibang mga toppings. Nagkagulo sila sa loob. Pwede na rin tumikim ng frozen taho ang ilan pang kanegosyo natin. Mahilig ka ba sa taho? Apo. Ah, talaga? Normal na. Yung nilalako. Okay, na-try mo na ba yung frozen taho? Malamig na taho. Okay, try natin. Mahilig ka sa taho? Yes po. Na-try mo na ba yung frozen taho? Hindi po. Hindi ba? So, yung natitikman mo, yung medyo mainit, usual. Yung nilalako. O, sali ka, try mo tong frozen taho. Yes! Nice. Good yung taste. Medyo creamy kasi. May taste siya ng yung original. Mas marap po siya. O, mas sumarap. Yes po. Dito po, madami po kasing choices na pwede po kayong ilagay. Yung sa toppings. Gaya ng marami sa atin, parte ng childhood ni Ino ang pagkain ng taho. Nung bata pa ako, tuwing umaga, pag dumadaan si kuya, bumibili ako ng taho. Ngayon na tumanda na ako, di na ako nakagising ng ganong kaaga, di ko na naaabutan si kuya. Ang naging solusyon ko doon dati is chilled taho, yung malamig lang ng taho. From chilled taho,
Dito nahugot ni Ino na i-level up pa ang lamig nito. Nakailang versions na rin to. At nung komportable na ako sa lasa, kasi alam ko yung lasa, hinahabol ko yung lasa nun eh. Tsaka yung pakiramdam dati, nung bata ako. Pero ngayon, iba na. Mula sa pagtatrabaho bilang digital marketer, nakaipon si Ino ng sapat na puhunan para masimulan ang frozen taho business. So I would say nasa mga 50,000 to 70,000 yung puhunan. Mula sa taho mixture, toppings at syrup, sila Ino raw mismo ang gumagawa. Iniisip namin pwede kami maging alternatibo sa frozen yogurt kasi hindi lahat ng tao ay mahilig sa maaasim. Healthier option pa rin kami sa, I would say, kasi hindi kami normal ice cream. Agad namang kinagat ng mga tao ang kakaibang taho ni Ino, kaya hindi na frozen ang paglago nito. Mula sa isang pop-up stall noong nakaraang taon, nadagdagan na ng 2 pang branch ang kanyang negosyong frozen taho. Nakakatuwa maisip na, alam mo yun, yung bata ka, kinakaya mo lang siya, normal lang. Pero in the future pala, magiging inspirasyon siya sa kabuhayan. Maabot naman ng 6 digits per month yung kinikita namin bawat store. Ang kita sa negosyo na itutulong na rin daw ni Ino sa ibang tao. Meron kasi kaming mga kasambahay na nasa amin na since tagal na, almost 40 plus years na. Inaanak ko yung isang granddaughter nila. Kasi nakapagtulong ako sa pagpapaaral. It feels correct. Tama yung pakiramdam. Kasi dapat ganoon naman talaga. I-pass on forward ang mga na-receive natin na blessings. Pinakatip ko talaga is maging creative. Huwag makahon sa kahit kaninong idea kung ano dapat. Pwede tayong gumawa ng sarili. Para tangkilikin ang negosyo, mainam kung malapit sa puso ang produkto. Gaya ng frozen taho ni Ino na mula sa simpleng hilig noong kabataan, kumikitang kabuhayan na ngayon.